Ito po may pagbati si Vice President Sara Duterte sa 75 founding anniversary ng China. Pakinggan po ninyo ito kung ano inyong masasabi dito sa opisyal mensahe ng pagbati at pagkilala sa China ni Inday Sara Duterte. Ladies and gentlemen, I extend my heartfelt congratulations to the government and people of the People's Republic of China on the occasion of its 75th anniversary. This momentous anniversary is a testament to the incredible progress and achievements of the Chinese people whose resilience and vision have transformed China into a significant force in global affairs. As neighbors, the Philippines and China share a relationship that has been shaped by our history and geography. Our partnership is rooted in the principles of mutual trust and mutual respect as equal sovereign states. And it is this solid foundation that will allow us to continue strengthening our ties. In an increasingly interconnected world, working together to promote peace and stability in our region is more important than ever, always grounded in international law. In these times, our nations must work together to promote peace, cooperation, and a stable environment that will benefit our countries and the broader international community. We are living in a world marked by complex challenges: climate change, terrorism, and transnational crimes, to name but a few. These challenges are too large for any one nation to address alone. However, they also present us with opportunities for greater collaboration. Together, the Philippines, China, and our international partners can find common ground and practical solutions that address these issues and create a safer, more secure, and more sustainable future for our peoples. The emergence of new Ayan o. So, bahagi lang po yan ng official na statement at pahayag bilang pagbati 75 founding anniversary ng China. Okay? So, yan. Ano yung masasabi dyan? Ang bilis ng pagbati ng ating pangalawang Pangulo pagka China. Ano kayang ibig sabihin nito? Kala ko, kaya biglang lumutang yung statement na yan. Kala ko pagkundina na sa patuloy na pananatili ng maraming mga barko ng China sa West Philippine Sea. Sabi ko, yan. Si Inday nagsalita na. Tuwa na ako. Akala ko kukundinahin na ng China Akala ko ay magsasalita na about China sa ginagawang panghihimasok, pang-aagaw sa West Philippine Sea. Hindi pala Binati pa ng congratulations. So ano yung masasabi dyan? Anyway, anniversary yan. Okay? So yan po yung pangalawang Pangulo ng ating bansa na basta may mga okasyon sa China, nangunguna yan na bumabati. Kung ano ang ibig sabihin, malaya po kayo na magkaroon ng mga pananaw sa isyong yan. Okay? Samantala, naku, ano ba ito? May bago na naman silang pakulo. Pakulo ba ito? O ano ba ito? Parang installment. Abay ngayon, may pinalalabas na naman. May bago na naman daw video na parang laban na naman kay Pangulong Marcos. Ano ba ito? Wala nang katapusan. At magugulat ka. Doon sa unang video na pinalabas ng mga DDS, sumablay. Base sa mga foreign expert, hindi si Pangulong Marcos yun. At inamin na mismo, nung si Maharlika na kasama ni Harry Roque naglabas sa Amerika ng video yan, na hindi yun si Marcos. Ginamit lang talaga nila yung nagngangalang Marlon, na dating undersecretary. Nung mawala, ayun, nagpagamit naman sa video. So fake video talaga yan. Sablay talaga, kaya mayroong pananagutan. Kakasuhan kayo ng NBI, yung mga nasa likod nito. Ngayon, meron na naman silang pinapalabas. At ang matindi nito, galing mismo kay Vice President. Kasi nung press conference nung isang araw, nung marap siya sa media, sa Office of the Vice President, sinabi niya, meron siyang video na hawak. At kinukulit siya ng media, ma'am, ano po yung laman ng video? Ano yan? Ayaw, secret daw. Ilalabas at ilalabas. Pero against President Marcos. Sinabi na niya na tungkol ito kay President Marcos. Kaya ngayon, ang dami na naman naglalabas ng speculation. Ano na naman ito? Panibago na naman paninira. Ang masakit nito, hindi galing sa vlogger ang balita.
Hindi galing sa mga vlogger anti-Marcos o yung mga kung sino-sino dyan. Galing mismo sa pangalawang Pangulo ng bansa, Inday Sara Duterte. Siya yung umamin na merong siyang bidyong hawak. Kaya ngayon, inaabangan ano ang laman nito. At bakit 2 taon silang magkasama ng may unity, wala siyang nababanggit tungkol sa video at sinusuportahan niya ang ating administrasyon nung siya mag-resign as DepEd Secretary at ngayon ay parang oposisyon na may sinasabi na siyang video. O di ba? So paninira ito, abangan ninyo. Hindi galing sa mga intrigador lang, hindi galing sa mga DDS lang, mismong Duterte ang panggagalingan kasi siya umamin. Kaya abangan natin kung ano itong pasabog na ito ni Vice President Sara Duterte. Ito ba ay isyong pamumulitika, paninira talaga sa gobyerno, paninira ng personal sa ating Pangulo? Talagang oposisyon na ho si Inday Sara Duterte pagkaganito. Ito ay nasabi niya nung humarap sa media nang tanungin yung issue sa controversial na budget ng Office of the Vice President. Bakit hindi siya dumadalo doon sa deliberation ng budget sa Kongreso? So, sa haba ng question and answer, tanungan, umabot na ron sa video. Anong kulitin ng media, Ma'am, Vice President, ano yung video? Para saan yan? Ilalabas daw niya sa tamang panahon, parang ganon. So, ibig sabihin ito, meron na namang gagawin ang mga anti-Marcos or Duterte camp, pati ni mga vlogger sasakay dito, dahil Vice President na ho yung nagsalita. Wow! As in wow. Talagang wala ng pagkakaisa. Iba na talaga ang galaw ni Vice President Duterte. Kung siya mismo ang maglilid ng paninira kay Pangulong Marcos tungkol sa video niya na ayaw pa niyang ilabas. Ano kaya ito? Wow, ayaw kong paunahan. Meron ng inisa na sinabi. Dati yung kanilang video nilabas tungkol sa illegal drugs kuno, pero fake nga. Hindi na patunayan. Ibang tao. Si Marlon Purificación nga yung binabanggit doon na ginamit kamukha. Pati yung butas ng tainga. So talagang fake. So ngayon, ano naman kaya ito? Talagang ayaw nilang tumigil. At ngayon, ang tingin ko parang nagsisimula na si Inday Sara Duterte na maging talagang kritiko ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Parang walang pinagsamahan ng dating. Ay, abangan natin ito, Kaya kayo, mga nanonood dito sa aking mga channel, especially itong MA Pinoy TV at yung isang channel ko, Mike Abi Opinions, ay nako, maging maingat po tayo, maging masuri tayo. Marami talagang mapanlinlang. Pag nakuha ang kanilang gusto, nag-iiba na. Pero tayo maninindigan. Tulungan natin si Pangulong Marcos hanggang sa matapos ang kanyang term sa 2028. Ginagawa naman niya ang lahat. Tungkol sa ekonomiya, seguridad, pagkain, infrastruktura, tungkol sa mga OFW at lahat ng sektor at pagbibigay ng ayuda. Please like, subscribe, and follow sa hindi pa ho na kakasama natin. Pakilike lang po ninyo para makarating sa marami nating mga kababayang Pilipino sa buong mundo.